Kung mahilig kayo sa mga kwentong hango sa totoong buhay na puno ng emosyon tungkol sa pamilya, pag-aasawa, pagmamahal, at mga makabuluhang aral sa buhay, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-on ang notification bell upang hindi mahuli sa mga pinakabagong kwento na ina-update araw-araw. Ngayon, inaanyayahan namin kayong pakinggan ang kwento natin para sa araw na ito. Kakagaling ko lang sa husgado. Hinarangan ako ng biyenan ko sa pinto at sinabing bawal na akong tumuntong sa pamamahay niya. Lumayas ka, bulyaw niya. Mahinahon akong sumagot. Naibenta ko na ang bahay na ito at ang desisyon para sa pagkakatanggal mo bilang direktor ay napirmahan ko na rin. Katatapos lang ng pagdinig ng sumapit ang 11:00 ng tanghali. Lumabas ako ng korte hawak ang papeles na nagpapawalang bisa sa aming kasal. Tirik ang araw ngunit hindi masyadong masakit sa balat. Ang mga tao sa paligid ay nagmamadali, tulad ng karaniwang araw. Walang sino man ang nakakaalam na ilang minuto pa lang ang nakalilipas. Ang isang kasal na tumagal ng 8 taon ay tuluyan ng nagwakas. Tahimik akong tumayo sa hagdanan, huminga ng malalim. Walang luha, walang hagulgol, at wala na rin ang sakit na naramdaman ko noong una kong matuklasan na maling tao pala ang aking napangasawa. Naglalakad siya ilang metro sa likuran ko. Bakas pa rin sa mukha niya ang pamilyar na panlalamig. Ang lalaking nangako noon na poprotektahan ako habang buhay, ay nakatingin na lang sa akin ngayon na parang isang estranghero. Katabi niya ang kanyang ina. Inayos ng biyenan ko ang kanyang mamahaling designer bag at tiningnan ako ng may halong tuwa at pangmamaliit. Sa wakas, hiwalay na rin kayo. Mula ngayon, huwag na huwag ka nang magpapakita sa pamilya ko, sabi niya. Hindi ako sumagot. Binuksan na ng driver ang pinto ng kotse. Sumakay ako at marahang sinabi, umuwi na tayo. Umandar ang sasakyan. Mula sa bintana, pinagmasdan ko ang mga puno na nagdaraan. 8 taon. Iginugol ko ang 8 taon ng aking kabataan sa pagtatangkang maging isang mabuting manugang. Noong bagong kasal pa lang kami, inisip ko na kung magiging tapat at mabuti lang ako, matututunan din akong mahalin ng biyenan ko. Ngunit nagkamali ako, sa paningin niya ay hindi ako kailanman naging sapat. Nagluto ako, sabi niya ay matabang. Naglinis ako, sabi niya ay marumi pa rin. Ginabi ako ng uwi galing sa trabaho dahil sa overtime. Sinabi niyang mas inuuna ko pa ang pera kaysa sa pag-aalaga sa asawa ko. Nang humingi ako ng ilang araw na leave para alagaan ang mga magulang kong may sakit, sinabi niya na kapag ang babae ay nag-asawa na, ang pamilya ng asawa niya ang dapat na maging pangunahing pamilya niya. Ang pinakamasakit ay hindi ang mga salitang iyon. Ang pinakamasakit ay ang palaging pananahimik ng asawa ko. Kahit minsan ay hindi niya ako pinagtanggol. Minsan ay tinanong ko siya, kung mahulog kami ng mama mo sa malalim na tubig, sino ang ililigtas mo? Tumawa siya. Sabi niya, malaki ka na, marunong ka ng lumangoy. Ngumiti rin ako noong oras na iyon, ngunit mula sa araw na iyon, alam kong may lamat ng nabuo sa aking puso. Huminto ang sasakyan sa tapat ng malaking gate ng mansyon sa isang eksklusibong subdivision, ang lugar na tinawag kong tahanan. Ang lugar kung saan inisip kong titira ako habang buhay. Mula sa malayo ay nakita ko na ang gate na bukas na bukas. Nakatayo ang biyenan ko sa gitna ng daanan. Katabi niya ang ilang kamag-anak at may mga tsismosang kapitbahay rin na nag-uusisa. Nauna pala silang umuwi. Pagkababa ko ng kotse, humalukip-kip siya at lumakas ang kanyang boses. Bawal ka nang tumuntong sa pamamahay ko. Biglang natahimik ang paligid. Napatingin sa akin ang ilang kapitbahay. May bumulong, kakahiwalay lang daw nila sa korte, siguro kukunin na ang mga gamit. Umiling ang isa pa. Napakasungit naman ng matandang iyan, hiwalay na nga. Ipinagtatabuyan pa sa gate. Nananatili akong mahinahon. Hinila ko pababa mula sa kotse ang aking maliit na maleta. Iyon lang ang kaisa-isang maleta na dala ko nang pumunta ako sa korte kaninang umaga. Ngumiti ng sarkastiko ang biyenan ko. Ang mga basura mo ay nasa bodega na. Kung gusto mong kunin, ikaw na ang maghanap doon. Tiningnan ko siya. Nananatiling kalmado ang aking mga mata. Lumapit naman ang dati kong asawa. Sabi niya, nakapirma ka na, kaya huwag na tayong magpahihirap pa. Kunin mo na ang mga gamit mo at umalis ka na. Huwag mo nang inisin si mama. Tiningnan ko ang lalaking nakatabi ko sa pagtulog sa loob ng 8 taon. Nakakapagtaka, may mga taong noong asawa mo pa. Palagi kang naghahanap ng kahit isang magandang katangian para mahalin siya. Pagkatapos ng hiwalayan, doon mo lang mapagtatanto na wala ka na palang maalalang dahilan kung bakit tumibok ang puso mo para sa kanya. Humakbang pa ng isa ang biyenan ko, lalong lumakas ang boses.
Makinig kang mabuti. Hindi ka tanggap sa bahay na ito. Mula ngayon, kapag nagpakita ka pa rito, ipapapulis kita. Lumayas ka. Diniinan niya ng husto ang salitang layas. Napakunot noo ang ilang kapitbahay. May isang matandang lalaki na akmang magsasalita sana, ngunit pinigilan ang sarili. Yumuko ako at hinila ang maleta, humakbang papalapit sa gate. Inakala ng biyenan ko na aalis na ako kaya ngumiti siya ng may kasiyahan. Lumingon siya sa mga tao at sinabing, "Nakita nyo? Ang mga ganyang klasing babae ay iyan lang ang nababagay sa kanila. Palamunin ng pamilya namin sa loob ng maraming taon. Ngayon, wala na siyang mapapala." Nakitawa ang ilang kamag-anak, may mga nagbitiw pa ng pangungutya. Tumigil ako, lumingon at tinitigan ng diretso ang aking biyenan. Sa unang pagkakataon pagkalipas ng maraming taon, hindi ko iniwasan ang kanyang mga mata. Mahina akong nagsalita. "Tapos ka na ba?" Natigilan siya. "Ano ngayon?" Ngumiti ako. Isang ngiti na kahit ako ay nanibago, sobrang kalmado at walang anumang bahid ng galit. Sabi ko, "Kung tapos ka na, ako naman." Natahimik ang lahat ng nasa paligid. Tiningnan ko ang malaking mansyon sa kanyang likuran. Ang saksi, sa napakaraming beses na umiyak ako nang mag-isa sa kusina, sa napakaraming gabi na naupo ako sa balkonahe hanggang umaga, dahil wala akong mapagsabihan ng aking nararamdaman. Dahan-dahan kong sinabi, "Hindi mo na kailangang magbawal dahil mula sa araw na ito, wala rin akong balak na pumasok dyan." Tumawa ng malakas ang biyenan ko. "Mabuti kung ganoon, marunong ka na palang lumugar ngayon." Tumango ako. Tama, alam ko na kung saan ako lulugar kumpara sa mga nakaraang taon. Ngayon, alam ko na dapat ko nang bitawan ang mga bagay na hindi na dapat panghawakan. Tiningnan ko siya ng ilang segundo, bago mahinahong nagpatuloy. Ngunit may isang bagay na sa tingin ko ay dapat mong paghandaan. Kumunot ang noo niya. "Anong bagay?" Sagot ko. "Ang bahay na ito ay hindi na pag-aari ng pamilya niyo." Biglang nawala ang tawanan sa paligid ng gate. Tiningnan ako ng biyenan ko na para bang nakarinig ng isang nakakatawang biro. "Nababaliw ka na ba?" Umiling ako. Hindi. Napakalinaw ng isip ko. Kumuha ako sa aking bag ng isang brown envelope na naglalaman ng mga dokumento. Ipinatong ko ito ng marahan sa ibabaw ng maleta at pantay ang boses na nagsalita. "Naibenta ko na ang bahay na ito." Hindi pa man nakakareaksyon ang biyenan ko, sunod-sunod na nagring ang telepono sa loob ng kanyang mamahaling bag. Naiinis siyang kinuha ito at tiningnan ng screen, biglang nagbago ang kanyang mukha. Tawag iyon mula sa Human Resources Department ng kumpanyang pinaglilingkuran niya bilang direktor. Patuloy na nag-vibrate ang telepono sa kanyang kamay. Ngunit hindi niya agad ito sinagot. Nakapako ang kanyang mga mata sa mga dokumentong inilapag ko sa ibabaw ng maleta. Ang mukha niyang puno ng pagmamalaki kanina ay napalitan ng pag-aalinlangan. Ngumiti siya ng sarkastiko. "Akala mo ba matatakot mo ako sa ilang pekeng papel na dala mo?" Lumapit ang dati kong asawa. Hinablot ang mga dokumento at binuksan ito. Binasa niya ang mga unang linya. Puno pa rin ng pangmamaliit ang kanyang mukha. "Tapos ka na bang umarte? Huwag ka nang gumawa ng gulo." Pangalan ni Mama ang nasa titulo ng bahay na ito. "Anong karapatan mong sabihin na naibenta na ito?" Hindi ako sumagot agad. Matagal ko lang siyang tiningnan. May panahong handa akong gawin ang lahat, kapalit lamang ng isang sulyap ng pag-aaruga mula sa lalaking ito. Ngunit sa pagkakataong ito, isang ganap na estranghero na lang ang nakikita ko sa aking harapan. Muling tumunog ang telepono ng biyenan ko. Sa pagkakataong ito, napilitan siyang sagutin iyon. May sinabi ang nasa kabilang linya ng napakabilis. Hindi ko marinig ng malinaw. Nakita ko lang na pabago-bago ang reaksyon sa kanyang mukha. Pabalang siyang sumagot. "Imposible iyan. May ginagawa ako. Bukas na bukas ng hapon ay pupunta ako sa opisina." Ibinaba niya ang tawag. Pinipilit maging kalmado, ngunit nagsisimula ng manginig ang kanyang mga kamay. Napatanong ang isang kapitbahay na nakatayo malapit sa gate. "May problema ba, Mrs.?" "Wala." Mabilis na sagot ng biyenan ko bago bumaling sa akin. "Huwag mong isipin na mapapahiya mo ako sa ilang salita mo lang." Bahagya akong ngumiti. "Hindi ko na kailangang ipahiya ka. Ang mga ginawa mo sa loob ng maraming taon ay sapat na para ipahiya ang sarili mo." Namutla siya sa sinabi ko. Iyon ang unang beses na sinagot ko siya sa harap ng maraming tao. Sa loob ng 8 taon, sa paningin ng mga kapitbahay, ako ang tahimik na manugang. Pinapagalitan pero tahimik, pinagbibintangan pero tahimik, pinapagawa ng lahat ng gawaing bahay
pero nakayuko lang. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil inakala ko noon na ang pagtitiis ay magreresulta sa kapayapaan. Ngunit iyon pala, ang pagtitiis ay nagbibigay lang ng karapatan sa ibang tao na lalo kang tapakan. Pagtingin ko sa mansyon sa aking harapan, bumalik ang mga alaala. Noong unang araw na tumuntong ako sa bahay na ito, dala ko lang ang 2 maleta ng damit at isang pusong puno ng pag-asa. Tinanong ako noon ng aking papa, "Sigurado ka ba?" Tumango ako. Siya lang ang kailangan ko. Kahit anong klasing pamilya pa ang meron siya, pagsisikapan kong makisama. Matagal na bumuntong hininga si papa. Alam niyang hindi namin ka-level sa lipunan at yaman ang pamilyang iyon. Ngunit dahil ginagalang niya ang desisyon ng kanyang anak, hindi niya ako pinigilan. Ang tanging hiningi niya ay isang bagay. Huwag kong ipapaalam sa sinuman ang tungkol sa aming pamilya. Gusto niyang malaman kung mamahalin ako ng mga taong ito dahil sa kung sino ako at hindi dahil sa kung ano ang mayroon ako. Pumayag ako. Naging simple ang aming kasal. Walang magagarang sasakyan, walang 5-star hotel. Walang nakakaalam na si Papa ang nagpapatakbo ng isang malaking conglomerate sa bansa. Dumalo lamang siya nang nakasuot ng simpleng damit na parang isang ordinaryong ama. Simula pa lang ng araw na iyon, hindi na masaya ang biyenan ko. Pasaring niyang sinabi na walang maipagmamalaki ang pamilya ko. Masyado raw simple ang aming kasal. Noong oras na iyon, ngumiti lang ako. Inisip ko na panahon na lang ang magpapatunay ng lahat. Ngunit nagkamali ako. 1 linggo matapos kaming ikasal, binigyan ako ng biyenan ko ng isang maliit na notebook. Sabi niya, ito ang mga patakaran ng pamilya. Ang manugang ay dapat gising bago mag-alas 6 ng umaga. Dapat magluto ng almusal, dapat maglinis ng buong ground floor. Ang buwan ng sweldo ay dapat ibigay sa kanya para panggastos ng pamilya. Nagulat ako ngunit sinunod ko iyon. Nang matanggap ko ang una kong sweldo sa trabaho, ibinigay ko ang buong halaga sa kanya. Itinago niya iyon sa cabinet at tumango ng may kasiyahan. Mula noon, tuwing may kailangan akong bilhin, kahit toothpaste o shampoo, kailangan ko pang humingi ng pera. Minsan, bumili ako ng nakasale na damit. Pagkakita niya sa resibo, pinagalitan niya ako at sinabing walang ibang alam gawin ang manugang na ito kundi magwaldas ng pera. Yumuko ako at humingi ng tawad. Nang gabing iyon, nalaman ito ng asawa ko. Inisip ko na ipagtatanggol niya ako. Ngunit sinabi lang niya, magtiis ka na lang muna. Gusto lang ni mama na makatipid para sa pamilya. Natahimik na lang ulit ako. Sa isa pang pagkakataon, bumisita ang mama ko mula sa probinsya. May dala siyang mga sariwang prutas at ilang kakanin na siya mismo ang gumawa. Tiningnan lang iyon ng biyenan ko at walang pakialam na inilapag sa isang sulok ng kusina. Pagdating ng oras ng pagkain, naglabas lang siya ng bahaw at tirang ulam mula pa kagabi at ininit ito. Natigilan ako, ngunit ngumiti pa rin ang mama ko. Sabi niya ay kahit ano ay kakainin niya. Ngunit pagsapit ng gabi, nakita kong tahimik na pinupunasan niya ang kanyang mga luha. Kinabukasan, hinatid ko siya sa bus terminal. Bago sumakay, hinawakan niya ang aking kamay. Kung masyado nang mahirap, umuwi ka lang. Palaging may puwang para sa iyo sa ating bahay. Niyakap ko ng mahigpit ang mama ko, ngunit bumalik pa rin ako sa mansyong ito. Naniwala pa rin ako na kailangan ko lang mas magsikap pa. Lumipas ang panahon, tahimik kong ipinagpatuloy ang aking trabaho. Walang sino man sa pamilya ng asawa ko ang nakakaalam na pagkatapos ng oras ng trabaho, tuwing gabi ay tumutulong akong magpatakbo ng isang malaking technology project mula sa kumpanya ni Papa. Hindi ako lumalabas sa media at hindi ko ginagamit ang totoong pangalan ko. Lahat ng mga pulong ay ginagawa online. Ang proyektong iyon ay lumago sa paglipas ng mga taon at mabilis na tumaas ang kita. Ilang beses ginusto ni Papa na ipaalam sa publiko ang papel ko doon, ngunit palagi akong tumatanggi. Gusto kong tuparin ang pangako ko noon. Hanggang sa dumating ang araw na napagtanto ko na may mga taong hindi kailanman magbabago. Ang kabutihan ay hindi nagtuturo sa kanila na maging mapagpasalamat, kundi lalo lang nagpapalakas ng loob nila na abusuhin ka. Ang lamat sa aming kasal ay palaki ng palaki. At isang pangyayari ang nagpamulat sa akin na kahit ilang taon pa akong magsikap, hindi magbabago ang kahihinatnan nito. Iyon din ang araw kung kailan sinimulan kong ihanda ang aking sarili para umalis sa pamilyang ito ng palihim at walang sinumang nakakaalam. Matapos kong ihatid ang mama ko sa probinsya noong umagang iyon, umupo ako ng matagal sa malawak ngunit malamig na kusina.
Nandoon pa rin sa ibabaw ng mesa ang baso ng tsaa na ininuman ng mama ko. Hinawakan ko ang gilid ng baso. Matagal nang nawala ang init. Ang natira na lang ay isang nakakabinging pakiramdam na mahirap ipaliwanag. Mula ng araw na iyon, hindi na ako umasa na ituturing akong anak ng aking biyenan. Ang tanging pinanghawakan ko na lang ay ang aking kasal. Naisip ko na basta't naiintindihan ako ng asawa ko, maaari pang maayos ang lahat. Ngunit habang tumatagal, palaki ng palaki ang distansya naming dalawa. Umaalis siya ng maaga at umuuwi ng late dahil daw sa trabaho. Paunti ng paunti ang mga gabing sabay kaming kumakain. Minsan, naghanda ako ng napakaraming pagkain. Hinintay ko siya hanggang halos 10:00 ng gabi, bago ako nakatanggap ng isang maikling text. Kumain na ako sa labas, wag mo na akong hintayin. Tahimik kong inilagay ang bawat putahe sa refrigerator. Pagka umaga, nakita iyon ng biyanan ko at malamig na sinabing, "Itapon mo na yang tirang pagkain, napakasayang naman ng ginagawa mo. Kung alam mong ganyan karami ang lulutuin mo, sana ibinigay mo na lang sa kapitbahay." Tumango lang ako ng marahan, wala ring silbi kung magpapaliwanag pa ako. Sa paningin niya, lahat ng ginagawa ko ay mali. Isang gabi ng weekend, habang kumakain ang buong pamilya, biglang ibinaba ng biyenan ko ang kanyang kubyertos. Matagal niya akong tiningnan at sinabing, "Ang mga manugang ng iba, ilang taon pa lang kasal ay nakakapagbigay na ng apo na lalaki. Eh ikaw?" Mahinahon akong sumagot. "Patuloy pa rin po kaming nagpapagamot sa doktor." Ngumiti siya ng sarkastiko. "Anong gamot-gamot? Kung hindi ka marunong manganak, sabihin mo ng diretsyo, wag mong isisi sa doktor." Bumigat ang atmosfera sa hapagkainan. Lumingon ako sa asawa ko. Nakayuko pa rin siyang kumakain na parang walang narinig. Makalipas ang ilang sandali, saka lang siya nagsalita. "May punto si Mama. Dapat mas bigyan mo ng oras ang pamilya natin." Nang marinig ko ang pangungusap na iyon, pakiramdam ko ay dinudurog ang puso ko. Ang mismong doktor ang nagsabi na pareho kaming kailangang magpagamot, ngunit sa harap ng kanyang ina, hinayaan niyang sa akin ibuntong ang lahat ng sisi. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Sa unang pagkakataon, pumasok sa isip ko ang hiwalayan, ngunit pinigilan ko ang sarili ko. Ayaw kong mag-alala ang mga magulang ko. Ayaw ko ring aminin na nagkamali ako ng pinili. Tahimik na lumipas ang panahon. Ang proyekto ko sa teknolohiya ay patuloy na lumago. Ang orihinal na team na binubuo lang ng iilang tao ay lumawak at naging daan-daang empleyado makalipas ang 3 taon. Tuwing linggo, sumasali ako sa online meeting kasama ang board of directors. Walang sino man sa pamilya ng asawa ko ang nakakaalam nito. Tuwing may meeting, nilulak ko ang pinto ng kwarto. Kapag nagtanong ang biyenan ko, sinasabi ko lang na kumukuha ako ng extra na trabaho para madagdagan ang kita. Kapag naririnig niya ito, napapangisi siya, "Magkano lang ba ang kikitain dyan? Baka hindi pa umabot sa isang araw na sweldo ng anak ko." Hindi na ako nagpaliwanag. Ilang buwan ang lumipas, tumawag si Papa. Nagtanong siya, "Hanggang kailan mo ba itatago ito?" Natahimik ako. Bumuntong hininga si Papa. "Pinapahirapan mo lang ang sarili mo. Ang taong marunong magpahalaga ay hindi kailangang malaman kung gaano karami ang pera mo para lang mahalin ka. Para sa taong hindi marunong magpahalaga, ibigay mo man sa kanila ang buong yaman mo, iisipin pa rin nila na obligasyon mo iyon." Naintindihan ko ang ibig sabihin ni Papa. Ngunit gusto ko pa ring bigyan ang kasal na ito ng huling pagkakataon. Samantala, nakatanggap ng magandang balita ang aking biyenan. Na-promote siya bilang branch director ng kumpanya, nakabilang sa isang malaking conglomerate. Sa araw na natanggap niya ang appointment, nagpatawag siya ng isang malaking salo-salo. Napuno ng kamag-anak ang bahay. Lahat ay bumati sa kanya. Nakaupo siya sa gitna ng sala na may pagmamalaki sa mukha. Mula ngayon, may direktor na sa pamilyang ito. Kapag lumabas kayo, siguraduhin yung alam ito ng mga tao. Huwag kayong pumayag na maliitin. Tapos bumaling siya sa akin. "At ikaw, matuto ka sanang umasenso. Huwag mong gugulin ang buong buhay mo sa pagbabantay ng kusina." Nagtawanan ang lahat. Tahimik lang akong naglabas ng mga maiinom. Walang nakakaalam na ang kumpanyang kinabibilangan niya ay isa lamang sangay sa ilalim ng conglomerate kung saan ang pamilya ko ang nagmamay-ari. Nabanggit na ni Papa ang pangalan ng kumpanyang iyon sa isang meeting, ngunit hindi ko iyon binigyan ng pansin. Hanggang sa makita ko ang papeles sa ibabaw ng mesa, doon ko nalinawan ang pangalan ng korporasyon. Nang gabing iyon, binuksan ko ang laptop para mag-check. Tama nga ang hinala ko. Ang branch kung saan nagtatrabaho ang biyenan ko
ay nasa ilalim ng pamamahala ng aming kumpanya. Matagal akong nakatitig sa screen. Minsan, ang mga nangyayari sa mundo ay sadyang nagkataon lang at nakakagulat, ngunit wala akong balak na gamitin ang aking posisyon. Sa trabaho, palagi kong hinihiwalay ang personal na buhay sa mga patakaran ng kumpanya. Kung magaling ang biyenan ko, kikilalanin siya, gaya ng iba. Isinara ko ang laptop. Sinabihan ng sarili na kalimutan na lang ang natuklasan ko. Ngunit makalipas ang ilang linggo, isang internal audit report ang ipinadala sa lupon ng mga direktor. Sa listahan ng mga sangay na maraming reklamo, nangunguna ang branch ng aking biyenan. Inireklamo siya ng mga empleyado dahil sa pang-aabuso sa kapangyarihan, pagpilit sa mga nasa ibaba niya na mag-overtime ng walang bayad, pagwawaldas ng pondo ng kumpanya, at panghihiya sa mga empleyado sa gitna ng mga meeting. Nagrekomenda ang audit committee na magsagawa ng malawakang investigasyon. Mabigat ang loob ko matapos kong basahin ang report. Umasa pa rin ako na isa lamang itong hindi pagkakaintindihan. Dahil kung totoo ang mga iyon, mapipilitan siyang panagutan ang lahat ng ito sa lalong madaling panahon. Ipinasa ko ang buong papeles sa Independent Audit Department nang walang anumang dagdag na komento. Hindi nakialam, hindi binura, at hindi rin tumulong. Iyon ang prinsipyong itinakda ko sa aking sarili. Hindi ko inaasahan na sa mga oras ding iyon, ang sarili kong kasal ay papasok na sa pinakamadilim nitong yugto. Isang hapon, habang nagliligpit sa kwarto ng asawa ko, biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Lumitaw ang isang mensahe. Miss Nakita, magkita tayo mamayang gabi sa dati nating tagpuan. Biglang nanlamig ang puso ko. Matagal akong nakatayong walang kibo. Hindi na ito simpleng lamat lang. Ito na ang hudyat na ang pader na sinubukan kong patibayin. Sa loob ng 8 taon ay tuluyan ng gumuho. Nakatitig lang ako sa screen ng cellphone ng matagal. Ilang salita lang ang mensahe pero sapat na upang burahin ang kaisa-isang pag-asa na pilit kong pinanghahawakan. Hindi ko na binuksan ang iba pang usapan. Hindi ko rin binasa ang mga lumang mensahe. May mga katotohanan na sapat nang makita ng isang beses. Nang gabing iyon, umuwi siya gaya ng nakagawian. Pagkapasok pa lang sa pinto, hinubad na niya ang kanyang jacket at naupo sa upuan. May pagkain ba? Mahinahon kong inilapag ang sabaw sa mesa. Meron. Kumain ka na. Tiningnan niya ako. Ang panatag mo ngayon. Ngumiti ako. Marahil dahil pagod na akong maghintay. Natigilan siya ng ilang segundo bago nagpatuloy sa pagkain. Buong hapunan ay walang nagsalita. Napakatahimik ng buong paligid na ang tanging naririnig lamang ay ang tunog ng mga kubyertos na nag-iingay. Pagkatapos kumain, tumayo siya para umalis. Mahina kong tinanong, "Saan ka pupunta?" "Kikitain ng kliyente." Mabilis niyang sagot. Tumango ako. "Mag-ingat ka." Nagulat siya sa naging reaksyon ko. Kung dati ito, tiyak na tatanungin ko kung sinong kliyente, saan ang meeting, at anong oras uuwi. Ngunit ngayon, hindi na ako nagtanong dahil alam kong puro kasinungalingan lang ang isasagot niya. Pagkasara ng pinto, bumalik ako sa kwarto. Binuksan ko ang laptop. Sa halip na umiyak, sinimulan kong ayusin ang buong buhay ko. Inisa-isa ko ang mga bank accounts, mga kontrata, at lahat ng papeles tungkol sa aming mga naipundar. Natuklasan ko na halos 1 taon na palang palihim na nagwi-withdraw ang asawa ko ng malalaking halaga mula sa aming savings account nang hindi nagpapaalam. Nung una, inisip ko na baka ginamit sa negosyo. Ngunit habang tumatagal, nakita ko ang maraming questionabling gastos. Mamahaling sasakyan, relo, alahas, at mga hotel. Ang mga perang iyon ay hindi ginamit para sa pamilya. Natahimik ako hindi dahil nanghihinayang ako sa pera, kundi dahil sa wakas ay naintindihan ko na sa relasyong ito, ako lang ang tanging lumalaban. Kinabukasan, nag-leave ako sa trabaho. Pinuntahan ko ang abogado na inirekomenda ni Papa, ilang taon na ang nakakaraan. Tiningnan niya ako at tinanong, "Sigurado ka na ba sa desisyon mo?" Huminga ako ng malalim. "Opo, gusto ko na pong formal kaming maghiwalay." Hindi na siya nagtanong pa. Kinuha na lang niya ang mga papeles. Sa loob ng 3 oras, nirepaso namin ang buong yaman namin, ang aming financial obligations, at ang mga ebidensyang kailangan. Sa pagtatapos ng aming pag-uusap, tiningnan ako ng abogado. "Sigurado ka bang hindi mo ito pagsisisihan?" Ngumiti ako. "Nagsisisi lang po ako dahil napakatagal bago ko ginawa ang desisyong ito. Sa mga sumunod na araw, namuhay ako ng normal. Inuutusan pa rin ako ng biyenan ko na gawin ang lahat ng gawaing bahay. Pinipintasan pa rin ang bawat lutuin ko.
at ipinagmamalaki pa rin sa mga kapitbahay ang bago niyang posisyon bilang direktor. Ang asawa ko naman ay patuloy sa pag-alis ng maaga at pag-uwi ng gabi. Wala siyang kaalam-alam na nagsampa na ako ng kaso para sa formal na paghihiwalay sa korte. Hanggang sa isang hapon, isang tauhan mula sa korte ang naghatid ng subpena sa bahay. Ang biyenan ko ang nakatanggap. Binuksan niya ang brown envelope. Hindi pa man niya natatapos basahin ang unang pahina, sumigaw na siya. May gana ka pang makipaghiwalay? Umalingaw-ngaw ang boses niya sa buong bahay. Bumaba ako mula sa itaas. Tama, ako ang nag-file ng kaso. Itinapon niya ang mga papel sa sahig. Walang utang na loob. Ang pamilyang ito ang nagpakain sa iyo ng maraming taon. At ngayong nakatayo ka na sa sarili mong mga paa, gusto mo kaming iwan. Yumuko ako at pinulot ang bawat pahina ng papel. Nananatiling kalmado ang boses ko. Nagtrabaho ako simula noong unang araw ng kasal namin. Ako ang nagbayad ng sarili kong gastos. Hindi ako kailanman nabuhay mula sa pera ng iba. Galit niyang idinuro ang daliri niya sa mukha ko. Kung hindi ka pinatira ng pamilyang ito sa bahay namin, matagal ka nang natutulog sa ilalim ng tulay. Tiningnan ko siya. Aalis na po ako. Ngumiti siya ng sarkastiko. Huwag mong isipin na makakakuha ka ng kahit isang kusing pagkatapos niyo maghiwalay. Hindi ako sumagot dahil alam kong ang lahat ay dadaan sa legal na proseso at hindi madadaan sa sigawan. Hindi nagtagal, naganap ang mediation sa korte. Gaya ng inaasahan, walang balak makipagbalikan ang asawa ko. Gusto lang niyang matapos agad ang lahat. Hiniling niyang hatiin ang yaman na pabor sa kanya, iginigiit pa na wala naman akong naging kontribusyon sa 8 taon naming pagsasama. Pagkadinig ko sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang kakaibang kapayapaan sa aking puso. Siguro kapag ubos na ang pagmamahal mo, wala nang sugat na sapat para saktan ka pa. Nabigo ang mediation. Dumating ang araw ng formal na pagdinig. Umaga pa lang, nakasuot na ng magarang damit ang biyenan ko. Palakad-lakad siya sa hallway ng husgado na puno ng kumpiyansa. Minsan pa nga'y sinasadya niyang lakasan ng boses para marinig ng ibang tao. Mas mabuting ang umalis na ang ganyang klasing manugang. Hindi siya kawalan sa pamilya namin. Nakaupo lang ako sa dulo ng upuan. Hindi nakikipagtalo. Hindi rin nakatingin sa kanya. Nang magsimula ang pagdinig, naging maayos ang daloy ayon sa batas. Parehong panig ang nagkasundong wakasan ang kasal. Ang paghahati sa yaman ay ibinatay sa mga ebidensya at legal na dokumento. Wala akong hininging sobra, kinuha ko lang ang para sa akin. Bago pirmahan ang huling desisyon, nag-vibrate ang cellphone ko. May text mula sa abogado ko. Tapos na ang lahat ng papeles. Epektibo simula ngayong umaga ang paglilipat ng titulo. Matapos ko itong mabasa, nilock ko ang screen. Walang nakakaalam sa loob ng husgado na kasabay ng formal na pagwawakas ng aking kasal. May isang planong matagal ko nang inihanda ang tuluyan na ring natapos. Pumirma ako, ibinaba ang bolpen, at tiningnan sa huling pagkakataon ang lalaking minsan kong naging asawa. Hindi niya alam na ang bagay na inaakala nilang pinakamatibay na pundasyon ng kanilang yaman ay magiging dahilan ng tuluyan nilang pagbagsak ilang oras na lang mula ngayon. Pagkahinto ng sasakyan ko sa tapat ng gate, naging napakabigat ng paligid. Nakaharang pa rin ang biyenan ko sa gitna ng daanan. Nakahalukip-kip siya, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng tagumpay, na para bang sa wakas ay napalayas na rin niya ang taong pinakakinamumuhian niya sa kanyang buhay. Mahinahon kong hinila ang aking maleta, papunta sa tapat ng gate, saka huminto. Nang sinabi kong naibenta na ang bahay na ito, nagkatinginan ang lahat ng mga nakatayo sa paligid. Isang kamag-anak ang tumawa ng malakas. Siguro na shock kaya kung ano-ano na ang sinasabi. Tumawa rin ng malakas ang biyenan ko. Wala nang lunas iyan. Nakapangalan sa akin ang bahay. Anong karapatan mong ibenta iyon? Hindi ako sumagot. Tiningnan ko lang ang suot kong relo. Mga 3 minuto na lang, sasagutin na nito ang sarili nitong tanong. Lumapit ang dati kong asawa. Tiningnan niya ako ng may halong inis. Hanggang kailan ka ba aarte sa harap ng mga kapitbahay? Hiwalay na tayo kaya panatilihin mo naman ang kahit konting dignidad mo. Ngumiti ako. Napakataas ng dignidad ko. Dahil mataas ang dignidad ko, kaya hindi na ako magtitiis na mabuhay sa isang kasal na matagal ng bulok. Magsasalita pa sana siya nang may 3 itim na sasakyan na magkakasunod na pumasok mula sa dulo ng kalye. Dahil sa ugong ng makina, napalingon ang lahat. Huminto ang sasakyan sa mismong tapat ng gate. Unang bumaba ang isang medyo may edad na lalaking nakasuot ng formal. Bitbit ang isang itim na briefcase. Sumunod sa kanya ang 2 pa.
Ang isa ay nakauniporme ng notaryo publiko at ang isa naman ay nakasuot ng uniporme ng bangko. Magalang na nagtanong ang lalaki. Makikipag-ugnayan po sana. Ito ba ang address ng mansyon? Based sa deed of absolute sale na napirmahan kahapon? Tumango ako. Tama po. Ngumiti siya. Nandito po kami para formal na i-turn over ang mga papeles sa bagong may-ari. Biglang natahimik ang buong bakuran. Kumunot ang noo ng biyenan ko. Nagkakamali kayo ng pinuntahang bahay. Bahay ko ito. Binuksan ng lalaki ang kanyang briefcase. Ginang, base po sa mga legal na dokumento at record sa Land Registration Authority, tapos na po ang proseso ng paglipat ng titulo ng bahay na ito. Ngayon po ay nandito kami para kumpletuhin ang turnover. Hinablot ng biyenan ko ang papeles, tiningnan ang bawat pahina, at dahan-dahang namutla ang kanyang mukha. Imposible. Imposibleng mangyari ito. Sunod-sunod siyang umiling. Kinuha rin ng asawa ko ang papel. Maingat niyang binasa ang bawat linya. Nagsimulang mamuo ang pawis sa kanyang noo. Lumingon siya at tiningnan ako. Anong ginawa mo? Mahinahon akong sumagot, wala akong ginawang labag sa batas. Lahat ng proseso ay naaayon sa patakaran. Umiling siya. Imposible. Nakapangalan ito kay mama. Tinitigan ko siya sa mata. Tama. Ngunit ang bahay na ito ay ginawang collateral ilang taon na ang nakakaraan para makapag-loan na ginamit sa negosyo. Umabot na sa due date ngunit hindi nabayaran. Base sa mga kondisyon ng inyong loan agreement sa bangko, naremata ang ari-arian para mabawi ang utang. Tumango ang kinatawan ng bangko para patunayan ito. Tama po, ang buong proseso ay dumaan sa tamang legal na paraan. Matapos maremata ng bangko ang ari-arian, nakumpleto na ng bagong may-ari ang pagbili nito sa pamamagitan ng isang subasta. Wala ni isa ang nakapagsalita. Nagsimulang magbulungan ang mga kapitbahay. Totoo pala. Kaya pala napakakalmado niya. Akala ko nagbibiro lang. Dinuro ako ng biyenan ko, ikaw ang may pakana nito. Umiling ako, kung talagang may kapangyarihan akong gawin iyon, hindi ko na sana hinintay pa ang araw na ito. Nalaman ko lang ang resulta dahil naabisuhan ako noong matapos na ang proseso. Nagngit-ngit siya sa galit. Hindi ako naniniwala. Sakto namang may isa pang sasakyan na marahang pumasok. Isang babaeng nasa mahigit 50 taong gulang ang bumaba. Simple lang ang pananamit niya, ngunit kagalang-galang. Agad siyang nilapitan ng kinatawan ng notaryo. Magandang hapon po. Siya po ang bagong may-ari ng mansyon. Ngumiti ang babae. Magandang hapon sa inyong lahat. Natanggap ko na ang kumpletong papeles. Sana ay maging maayos ang pag-turnover. Nawala sa sarili ang biyenan ko. Sumigaw siya ng malakas. Hindi ako aalis. Bahay ko ito. Nananatiling mahinahon ang babae. Ginang, naiintindihan ko ang nararamdaman nyo, pero legal na pong nailipat ang titulo. Kung kailangan nyo ng panahon para hakutin ang inyong mga gamit, maaari natin itong pag-usapan ng ayon sa kontrata. Napabuntong hininga na lang ang kapitbahay na nakatayo sa tabi. Wala na tayong magagawa. Nandyan na iyan kahit anong pagtatalo pa ang gawin ninyo. Tahimik akong nakatingin sa mansyon. Dito nakabaon ang lahat ng masasaya at malulungkot na alaala ng aking buhay. May mga gabi na mag-isa akong nakaupo sa balkonahe hanggang umaga. May mga araw na gising na ako ng alas 5 para lang ipaghanda sila ng pagkain. May mga pagkakataon na kahit inaapoy na ako ng lagnat, ay pinipilit ko pa ring maglaba at maglinis dahil takot akong mapagalitan. Ngayon, tapos na ang lahat ng ito. Wala na akong hinanakit at wala na rin akong dapat patunayan pa. Gusto ko na lang umalis sa lugar na ito bitbit ang kapayapaang ipinagpalit ko sa maraming taon ng aking kabataan. Sakto namang tumunog ulit ang cellphone ng biyenan ko. Sa pagkakataong ito, hindi lang tawag kundi sunod-sunod na mensahe mula sa kumpanya. Binuksan niya ang kanyang cellphone. Ang kanina pang namumutlang mukha ay mas lalo pang namuti. Kasunod noon, tumunog din ang telepono ng asawa ko. Tiningnan niya ang screen at saka lumingon sa kanyang ina ng may takot. Muling bumalot ang katahimikan sa tapat ng gate. Tila hindi pa natatapos ang lahat sa pagkawala ng bahay. Patuloy sa pagring ang cellphone sa gitna ng bakuran na kanina pa sobrang tahimik na halos hindi ka na makahinga. Nakatitig lang ang biyenan ko sa screen, lumitaw ang pangalan ng HR head. Mabilis niya itong sinagot. Hindi ko masyadong narinig ang sinasabi mula sa kabilang linya, pero nakita kong nagbabago ang reaksyon sa mukha niya. Sa una ay inis, sumunod ay gulat, hanggang sa naging takot. Sumigaw siya. Anong kalokohan ba itong pinagsasasabi niyo? Ako ang branch director, sinong may karapatang suspindihin ako? Patuloy na nagsalita ng mahinahon ang nasa kabilang linya.
Kitang-kita ang panginginig ng kamay niya habang hawak ang telepono. Imposible. Hindi mangyayari iyan. Pupunta ako dyan sa opisina ngayon din. Ibinaba niya ang tawag. Wala pang 10 segundo, may pumasok na bagong email. Binuksan niya at nakasulat sa screen ang opisyal na abiso para sa pagbawi ng kanyang posisyon bilang direktor, na epektibo sa mismong araw na iyon. Kasama roon ang desisyon para sa preventive suspension niya bilang paghahanda sa gagawing internal investigation. Napaatras siya ng isang hakbang. Putlang-putla ang mukha. Agad siyang inalalaya ng asawa ko sa balikat. Mama, anong problema? Nanginginig niyang iniabot ang telepono sa anak niya. Sabi nila, tinanggal na raw ako sa pwesto. Sabi nila, suspendido raw ako. Kinuha ng asawa ko ang cellphone, binasa ang bawat linya, nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Imposible ito, noong 1 buwan lang na parangalan pa si Mama, bakit naging ganito ngayon? Nagkatinginan ang kinatawan ng bangko at notaryo bago tahimik na tumabi. Hindi na nila problema iyon? Hinihintay lang nilang makumpleto ang papeles ng turnover. Nagumpisa na namang magbulungan ang mga kapitbahay. Nawalan ng bahay kanina, ngayon naman ay nawalan ng posisyon. Hindi ko na alam kung anong sunod na mangyayari. Biglang lumingon sa akin ang biyenan ko. Ikaw! Ikaw ba ang nasa likod nito? Mahinahon ko siyang tiningnan. Wala akong karapatang magtanggal ng sinuman. Kung may ilalabas na desisyon ng kumpanya, siguradong may sapat silang basihan. Pulang-pula siya sa galit. Huwag kang magkunwari! Simula nang dumating ka, puro kamalasan na ang nangyayari sa amin. Umiling ako. Kung palagi mong ginagawa ang tama, walang makakakuha sa pwesto mo. Natahimik siya sa sinabi ko. Sa loob ng maraming taon, naniniwala siya na walang pwedeng sumalungat sa kapangyarihan niya. Palagi siyang nagmamalaki sa mga kapitbahay na sa isang tawag lang niya, magkakandara pa ang mga tauhan niya. Kung sino ang sumuway, matatanggal. Kung sino ang sumagot, hindi aangat. Minsan nga, sinabi pa niya sa akin ng harapan. Kapag boss ka, kailangang matakot sa'yo ang mga tao. Kung hindi, aabusuhin ka lang nila. Noong oras na iyon, nanahimik lang ako. Ngunit sa mga pulong ng aming korporasyon, ibang-iba ang madalas kong marinig. Ang isang magaling na leader ay hindi tinatakutan kundi pinagkakatiwalaan ng kanyang mga tauhan. Kaya nang ipadala ng audit team ang report tungkol sa branch ng aking biyanan, maigi ko itong binasa. Halos 200 pahina ang kapal nito, naglalaman ng 12-12 ng reklamo. Inilahad ng mga empleyado na palagi silang nakakatanggap ng panlalait sa oras ng trabaho. May mga napilitang pumirma ng mga papeles na hindi dumaan sa tamang proseso. Kapag may humingi ng leave para mag-alaga ng anak na may sakit, binabantaan niyang tatanggalin sa trabaho. Hindi ako agad nagdesisyon. Ipinag-utos ko na magsagawa ulit ng investigasyon. Isang independent audit team ang ipinadala. 2 buwan silang nag-imbestiga. Ginawa ang lahat ng ayon sa proseso. Walang nakakaalam na may koneksyon ako sa pamilya ng inirereklamong direktor. Nang matanggap ng board of directors ang pinal na resulta, napakalinaw ng mga ebidensya. Hindi lang ito simpleng pang-aabuso. Mayroon ding seryosong anomalya sa pananalapi at pamamahala ang branch niya. Base sa patakaran ng kumpanya, ang branch head ang dapat managot. Halos unanimous na naaprubahan ang pagtanggal sa kanya sa pwesto. Ngunit wala siyang kaalam-alam tungkol doon. Inisip niya na biktima lang siya ng isang paninira. Sakto namang nagring ulit ang cellphone ng asawa ko. Isang kaibigan na katrabaho ng kanyang ina ang tumawag. Ilang salita pa lang ang naririnig niya ay namutla na siya. Nagtanong siya ng nagmamadali. Totoo ba iyang sinasabi mo? 2 buwan na palang nag-iimbestiga ang mga taga-head office? Bakit hindi ko alam? May sinabi ang nasa kabilang linya. Natulala siya matapos ibaba ang tawag. Tiningnan niya ang kanyang ina. Humina ang boses niya. Mama, matagal na palang iniimbestigahan ito. Ngayon lang inilabas ang opisyal na desisyon. Ayaw pa ring maniwala ng biyenan ko. Sunod-sunod siyang umiling. Hindi, may naninira lang sa akin. Sakto naman, isang itim na SUV ang marahang huminto sa tapat ng gate. 3 tao na nakasuot ng uniforme mula sa korporasyon ang bumaba. Ang naunang lalaki ay magalang na yumuko. Magandang hapon po. Kami po ay inatasan upang kunin ang lahat ng papeles at kagamitan ng kumpanya na nasa ilalim ng pamamahala ninyo. Desisyon po ito ng Board of Directors. Inilabas niya ang isang folder na may tatak ng kumpanya. Nanginginig na binuksan ng biyenan ko ang bawat pahina. Sa huli, nanatili ang mga mata niya sa kahuli-hulihang linya. Ang taong nag-aproba ng desisyon. Natigilan siya. Napakapamilyar ng pirma,
pero hindi niya agad maalala kung saan niya ito unang nakita. Tahimik lang akong nakatitig sa kanila. May mga katotohanan na mas madiin pa kaysa sa anumang paliwanag kapag napatunayan ito sa tamang panahon. At alam kong malapit na ang oras na iyon. Hawak ng biyenan ko nang mahigpit ang papel ng desisyon gamit ang magkabilang kamay. Matagal na nakapako ang mga mata niya sa pirma. Nakunot ang noo niya. Tila ba inaalala kung ano ito, hanggang sa biglang tumingin sa akin. Hindi. Imposibleng mangyari ito. Nawala ang kanyang pagiging arogante at napalitan ng pagkataranta. Nanatili akong nakatayong walang kibo. Magalang na nagsalita ang pinuno ng team. Ginang, kailangan po naming kunin ang company seal, mga dokumento, at lahat ng gamit ng kumpanya na nasa pag-iingat ninyo. Sana ay makipagtulungan po kayo. Huminga ng malalim ang biyenan ko. Gusto kong makausap ang CEO ng kumpanya. Gusto ko itong malinawan. Tumango ang lalaki. Wala po ngayon ang aming CEO. Gayunpaman, ang nag-aproba ng desisyong ito ay nagsagawa na ng malawakang investigasyon bago pumirma. Mahigpit niyang hinawakan ng papeles. Sino? Sinong pumirma nito? Lumingon sa akin ang lalaki sa kadahan-dahang sumagot. Ang executive director ng buong korporasyon. Biglang natahimik ang paligid sa tapat ng gate. Pinagmasdan ko ang mga puno na hinahangin. Pagkalipas ng maraming taon, palagi kong pilit na pinaghihiwalay ang pamilya ko at ang trabaho. Ngunit sa huli, nagtagpo rin ang dalawang ito sa paraang walang sino man ang nag-akalang mangyayari. Nagtatakang nagtanong ang isang kapitbahay. Alam mo na ba ito nung una pa lang? Tumango ako. Nalaman ko lang po matapos maaprubahan ang desisyon. Nakatitig sa akin ang asawa ko. Ang mga mata niya ay puno ng pagdududa. May itinatago ka ba sa akin? Huminga ako ng malalim. Hindi ako nagtago sa iyo. Hindi mo lang talaga kailanman sinubukang alamin. Natigilan siya. Totoo. Sa loob ng 8 taon ay hindi siya nagtanong kung ano ba talaga ang pinagkakaabalahan ko. Tuwing gabing nagtatrabaho ako, ang tingin niya lang ay kumukuha ako ng extra na pagkakakitaan. Tuwing umaalis ako para sa malalayong business trips, ang inisip niya ay pumupunta lang ako sa mga ordinaryong kliyente. Hindi siya naging interesado at wala siyang pakialam. Sa mga mata niya, isa lamang akong ordinaryong babae. Saktong nag-vibrate ang cellphone ko. Si Papa. Lumayo ako ng bahagya para sagutin ang tawag. Mainit at malalim ang boses niya. Kumusta ka anak? Okay lang po ako Papa. Natahimik siya ng ilang segundo bago nagsalita. Nabasa ko na ang report. Kung hindi ka komportable, hahayaan na lang natin sa iba na tapusin ang natitirang gawain. Tiningnan ko ang biyenan ko. Nakaupo na siya ngayon sa batong silya sa may bakuran. Tulala, kaya ko po ito. Ngumiti si Papa. Mabuti. Mas matatag ka kaysa sa inakala ko. Tandaan mo lang, ang taong may paninindigan ay hindi na kailangan pang sumigaw para patunayan na tama siya. Ngumiti ako. Opo, alam ko po. Ibinaba ko ang tawag at bumalik sa kanila. Biglang tumayo ang biyenan ko. Dinuro niya ako. Sabihin mo, sino ka ba talaga? Tinitigan ko siya. Siguro, sa loob ng 8 taong pagiging manugang, ito pa lang ang unang beses na talagang gusto niyang kilalanin kung sino ako. Dahan-dahan kong sinagot, hindi ako nagbago. Ako pa rin ang taong tinatawag mong manugang. Kaya lang, hindi ka man lang nagka-interes na kilalanin ako. Umiling siya. Hindi. Kung isa ka lang ordinaryong empleyado, hindi mo dapat nalaman ng maaga ang mga bagay na ito. Hindi ka dapat naging ganito kakalmado. Ngumiti ako, tama. Hindi na po ako isang ordinaryong empleyado. Napatingin sa akin ang lahat ng tao sa paligid. Ipinagpatuloy ko, 3 taon na ang nakakaraan. Matapos naming i-restructure ang kumpanya, ipinagkatiwala na sa akin ni Papa ang pagpapatakbo ng korporasyon. Ako ang may hawak sa pinal na desisyon at ako ang pumipirma sa mga papeles na nasa ilalim ng aking jurisdiksyon. Nagsimula ng magbulungan ang mga tao. Nanlaki ang mga mata ng asawa ko. Anong sinasabi mo? Tiningnan ko siya. Sabi mo noon hanggang kusina lang ako. Ngunit ang mga gabing may online meeting ako na sa tingin mo ay mga sidelines ko lang. Iyon ang mga opisyal na meeting ng korporasyon. Ang mga business trips ko na inakala mong mga simpleng kliyente, nakikipagpulong ako sa mga strategic partners natin. Hindi ako kailanman nagsinungaling, hindi ka lang kailanman nagtanong. Napaatras siya ng isang hakbang, hindi makapaniwala. Kung ganoon, ang posisyon ni Mama. Pinutol ko siya sa pagsasalita ng napakakalmado. Hindi ito dahil dating biyenan ko siya, kundi dahil napatunayan ng mga investigador na marami siyang malubhang paglabag sa batas ng kumpanya.
Ipinaikot ang papeles sa lahat ng sangay para busisiin. Nagbotohan ng Board of Directors bago ito nakarating sa akin para pirmahan. Kahit na sino pa ang taong inimbestigahan, ganoon pa rin ang magiging resulta. Napaupo ang biyenan ko sa silya, bumubulong. Imposible, hindi pwedeng nagkataon lang ang lahat ng ito. Lumapit ako ng kaunti. Sa unang pagkakataon, tiningnan ko siya nang wala ng bahid ng sakit. Dati, pinangarap ko na matanggap mo rin ako. Nagsikap ako ng 8 taon. Pero kapalit niyon ay purong pangmamaliit. Kung noon pa man ay tinuring mo na akong bahagi ng pamilya, siguro wala tayo sa sitwasyong ito ngayon. Tumingala siya, namumula ang kanyang mga mata na wala ng bakas ng galit, kundi purong panghihinayang. Sakto namang lumapit ang dati kong asawa. Tiningnan niya ako ng matagal bago mahinang nagsalita. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin sa simula pa lang? Umiling ako. Akala ko kasi, kapag tunay na nagmamahal ang isang tao, mamahalin ka pa rin niya kahit wala ka pang maipagmamalaki. Kung mananatili lang tayo sa isa't isa dahil sa yaman o katayuan, hindi na rin karapat-dapat isalba ang relasyong ito. Yumuko siya, mahigpit ang kuyom ng mga kamao. Sa unang pagkakataon simula nang maghiwalay kami, nakita ko sa mukha niya ang totoong pagsisisi. Ngunit naiintindihan ko rin na may mga pintong kapag nasara na, hinding-hindi na muling mabubuksan pa. Tahimik at mabigat ang hangin sa paligid ng mansyon. Wala nang tumatawa, wala nang nang-uuyam gaya ng naririnig ko sa mga nakaraang taon. Gulat na lang silang lahat sa akin. Nakatayo lang siya roon, nakayuko. Pagkalipas ng ilang minuto ay narinig ko siyang magsalita. Patawad. Ang salitang iyan, ang isa sa mga salitang matagal ko nang pinangarap na marinig. May mga gabi na ginusto ko lang pumanig siya sa akin. Kahit minsan lang, ngunit hindi niya iyon ginawa. Ngayong tapos na ang lahat, ngayon pa siya humingi ng tawad. Tiningnan ko siya ng napakakalmado. Para saan ang sorry mo? Matagal muna siyang nanahimik bago sumagot. Dahil hindi ako naniwala sa iyo, dahil hinayaan kitang mag-isang tiisin ang lahat, at dahil hindi man lang kita na ipagtanggol sa nanay ko. Tumango ako. Kahit paano ay alam mo na. Pero ang makarealize at ang magtama ng pagkakamali ay dalawang magkaibang bagay. Humakbang siya ng isang beses. Kung magsisimula tayo ulit, papayag ka ba? Ngumiti ako. Hindi na iyon ngiting nasasaktan gaya noon, kundi ngiti ng isang taong tunay na nakalaya na. Naalala mo pa ba noong umabot sa halos 40 ang lagnat ko? Napatingin siya sa akin. Naaalala ko pa. Kagagaling ko lang sa out-of-town meeting noon. Sobrang taas ng lagnat ko na halos hindi ako makatayo, pero pinilit pa rin ako ng mama mo na bumangon para magluto kasi may bisita. Tumawag ako sa iyo, tapos isang bagay lang sinabi mo. Magtiis ka na lang muna. Masaya si mama kaya huwag mo nang sirain ang mood niya. Yumuko siya, tila naalala rin ang eksenang iyon. Nagpatuloy ako. Naalala mo rin ba noong naospital ang nanay ko? Nag-leave ako ng 2 araw para alagaan siya. Sabi ng mama mo na kapag umalis ako ng pinto, wag na akong babalik pa. Nakatayo ka lang sa tabi namin noong mga oras na iyon pero wala kang ginawa, wala kang sinabi. Namula ang kanyang mga mata. Kinukwento ko ito hindi para isumbat, kundi para maintindihan mo. Hindi naman nasisira ang kasal sa loob lang ng isang araw. Nagwawakas ito dahil sa patong-patong na daan-daang pagkadismaya. Napahawak siya sa ulo niya. Basag ang boses na sinabi, "Mali ako. Maling-mali talaga ako." Sa kabilang banda, nakaupo pa rin ang biyenan ko sa batong silya. Wala na siyang lakas para sumigaw. At wala na rin ang pagiging mayabang niya na palaging nag-iisip na siya lang ang tama. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa akin. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, nawala ang pangmamaliit sa kanyang mga mata. Basag ang boses niya. "Patawad anak." Natigilan ako sa tinawag niya sa akin. Dati, kapag nagagalit siya, pangalan ko lang ang tawag niya, at hindi niya kailanman inisip na ituring akong parang anak. Kalmado akong sumagot. Hindi niyo na kailangang humingi ng tawad dahil sa nangyari ngayong araw. Nakakapanghinayang nga lang dahil kung sinabi niyo iyan noon pa, iba sana ang kinahinatnan. Yumuko siya. Ako ang nagkamali. Naisip ko kasi na mahirap ka lang kaya umaasa ka lang sa pamilya ko. Naisip ko na may karapatan akong maliitin ka. Umiling ako. Hindi lang naman iyon ibinase dahil ngayon ay alam niyong may kakayahan ako. Kahit mananatili akong isang ordinaryong empleyado, karapat-dapat pa rin akong irespeto. Pinunasan niya ang kanyang luha. Tama. Tama ka. Naiintindihan ko na. Kahit huli na. Natahimik ang mga kapitbahay na nakikinig. Isang matanda ang napabuntong hininga.
Doon mo lang nakikita ang halaga ng isang bagay kapag nawala na. Sang-ayon ang lahat. Tamang-tama namang lumapit ang kinatawan ng bagong may-ari ng bahay. Magalang siyang nagsalita. Ginang, ayon po sa pinag-usapan, may 7 araw pa ang inyong pamilya para makapag-impake. Kung kailangan niyo po ng sasakyan na maghahakot, magpapadala po kami. Tumango ang biyenan ko, halos hindi na marinig ang boses niya. Sige po, wala nang away, wala nang bangayan. Tanggap na niyang kumpleto na ang proseso at walang makapagbabago nito. Matagal na tumitig sa mansyon ang dati kong asawa. Doon siya lumaki at akala niya ay doon na siya titira habang buhay. Ngayon, nagwakas na ang lahat ng ito. Lumingon siya sa akin. Hindi ko na hinihiling na bumalik ka. Gusto ko lang malaman ang isang bagay. Minahal mo ba talaga ako ng tapat? Tinitigan ko siya sa mata. Kung hindi kita mahal, hindi ako magpapakatanga sa loob ng 8 taon. Kung hindi kita mahal, hindi kita patatawarin ng ilang ulit. Dahil sa pagmamahal, kaya nga ako nagtiis ng ganito katagal. Napapikit siya, tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Wala akong nararamdamang anumang galak o tagumpay. Dahil kailanman, ang pagkasira ng isang pamilya ay hindi nakakatuwa. Nanghihinayang lang ako. Nanghihinayang sa mga taon na hindi namin inalagaan ang aming relasyon. Hinila ko ang maleta patungo sa naghihintay na sasakyan. Pinagbuksan ako ng pinto ng driver, at bago ako sumakay, sumulyap ako sa huling pagkakataon. Nakatayo pa rin ang biyenan ko sa tapat ng gate. Wala na ring nasabi ang dati kong asawa. Dahan-dahang umandar ang kotse. Mula sa bintana, tinitigan ko ang unti-unting paglayo ng mansyon. Alam kong sinara ko lang ang isang mahabang pahina ng aking buhay. Marami pang pagsubok sa hinaharap. Kailangan ko pang pamahalaan ang kumpanya. Kailangan ako ng mga magulang ko. At higit sa lahat, kailangan kong matutunang mabuhay para sa sarili ko pagkatapos ng maraming taon na pagpapakasakit para sa ibang tao. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, gumaan ang pakiramdam ko. Hindi dahil may nabawi ako, kundi dahil nabawi ko na ang aking sarili. 3 buwan na ang nakalipas mula nang umalis ako sa mansyong iyon, at unti-unti nang bumalik sa normal ang aking buhay. Araw-araw ay maaga akong pumapasok sa opisina. Marami akong oras para sa mga meeting, mga bagong proyekto at plano para sa pagpapalawak ng aming kumpanya, na dati-rati ay laging nade-delay dahil sa mga problema sa pamilya ng asawa ko. Napapansin ng mga katrabaho ko na nagbago ako. Wala na ang dating nakakapagod at nakaka-stress kong mukha. Wala na rin iyong oras na natutulala na lang ako dahil sa mga tawag ng biyenan ko. Naging focus ako, mas diretsa ang mga desisyon ko, at mas madalas na rin akong nakikitang nakangiti. Isang hapon, pumasok si Papa sa opisina ko. Ipinatong niya sa mesa ang 2 tasa ng mainit na kape at naupo sa upuang nasa harap ko. Matagal-tagal na rin simula noong huli tayong nakapag-usap ng ganito. Ngumiti ako. Ako rin po, Papa. Matagal siyang nakatingin sa akin. Ang mga mata niya ay nagpapahiwatig ng kapanatagan. May galit ka ba sa akin, anak? Umiling ako. Bakit po, Papa? Dahil alam kong mahihirapan ka pero hinayaan pa rin kitang magdesisyon noon. Ininom ko ang kape ko. Kung pinigilan niyo po ako, siguro magpapakasal pa rin ako. May mga aral na hindi mo matututunan kung hindi mo mismo mararanasan. Tumango si Papa. Tama. Pero ang pinagmamalaki ko ay hindi ang kung gaano kakagaling magpatakbo ng negosyo, kundi pagkatapos ng lahat ng nangyari, nanatili pa rin sa puso mo ang pagiging mabuting tao. Natahimik ako. Naintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Kung gusto kong maghiganti, napakarami kong pwedeng gawin. Ngunit noong una pa lang, hindi ko naisip na sirain ang buhay nila. Hinayaan ko na lang ang lahat na umikot sa proseso at legal na hakbang, at ibigay kung ano ang nararapat na kahihinatnan ng kanilang ginawa. Sa mga panahong iyon, may mga nabalitaan din ako mula sa pamilya ng asawa ko sa pamamagitan ng mga kakilala. Nang mawala ang mansyon, lumipat sila sa inuupahang maliit na bahay sa probinsya. Hindi na direktor ang biyenan ko. Pagkatapos ng audit, inutusan siyang magbayad ng mga danyos ayon sa patakaran ng kumpanya. Ang mga naipon niyang pera ay muntik nang maubos. Ang asawa ko naman ay nag-resign. Hindi siya tinanggal kundi hindi na niya kinaya ang mga chismis at panghuhusga ng mga katrabaho niya. May sinisisi siya, may naaawa, at may nagsasabi na sinayang niya ang babaeng nasa likod niya noon. Isang araw, kumatok ang sekretarya ko sa aking opisina. Ma'am, may gusto pong kumausap sa inyo. Tumingala ako. Sino? Ang dati niyo pong asawa. Natahimik ako ng ilang segundo bago tumango. Papasukin mo siya. Bumukas ang pinto.
Pumasok siyang may ibang aura kumpara noon. Wala na ang mamahaling suit. Wala na rin ang kumpiyansa ng taong palaging akala ay siya ang tama. Nakasuot lamang siya ng simpleng polo shirt at mas pumayat siya. Tumayo siya sa harap ng mesa ko, hindi na upo. Mahinang nagsalita siya, pasensya na sa abala. Inimbitahan ko siyang maupo. May kailangan ka ba? Tiningnan niya ang buong opisina ko. Siguro ngayon lang niya nakita kung gaano kalaki, kaayos, at kapropesyonal ang mundo na ginagalawan ko. Tipid siyang ngumiti, mapait. Hindi ko lubos akalain na may mundo ka palang ginagalawan, na kailanman ay hindi ko sinubukang intindihin. Hindi ako sumagot, kumuha siya ng isang maliit na kahon mula sa bulsa niya at inilagay sa ibabaw ng mesa. Eto ang wedding ring natin, ibabalik ko na sa iyo. Tiningnan ko ang kahon at marahang itinulak pabalik sa kanya. Itago mo na lang. Alaala natin iyan. Hindi mo kailangang ibalik. Yumuko siya ng ilang sandali bago nagsalita ulit. Sabi ni Mama, kung makita daw kita, sabihin ko na lang ang sorry niya. Alam na niya na nagkamali siya. Tumango ako. Nakuha ko na ang paumanhin niya noon pa. Sapat na iyon. Tiningnan niya ako. Talaga bang hindi ka nagalit? Ngumiti ako. Ang pagiging galit ay ang pagkimkim ng kasalanan ng iba sa sarili mo. Ayoko nang magdala ng ganoong bigat. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik. Gusto ko lang kalimutan ang nakaraan para makapag-focus na ako sa kasalukuyan. Natahimik siya. Siguro hindi niya inakalang iyon ang isasagot ko. Tumayo siya. Salamat sa lahat. Naintindihan ko na kung bakit kita nawala. Pagkaalis niya, nakatayo ako sa bintana. Pinapanood ang nagdadaang tao sa kalye. Ang pagkikitang iyon ay hindi nagpapabago sa akin, ni hindi rin nagbukas ng lumang sugat. Parang isinara ko lang ang huling pahina ng librong tapos ko nang basahin. Nang gabing iyon, umuwi ako kina Papa at Mama para maghapunan. Naglagay ng ulam ang Mama sa plato ko at ngumiti. Mas gumanda ang aura mo ngayon. Ngumiti ako. Siguro dahil mas natutunan ko ng mabuhay ng payapa. Hinawakan ni Mama ang kamay ko. Anak, hindi maiiwasan ang pagkakamali sa buhay ng isang tao. Ang importante ay kung ano ka pagkatapos ng bawat pagkakamaling iyon. Hinawakan ko ang kamay niya. Naiintindihan ko po, Mama. Sa labas ng bintana, umiihip ang hangin patungo sa mga bulaklak na namumukadkad. Napagtanto ko na ang kaligayahan ay hindi nasusukat sa pagkakaroon ng lahat ng bagay, kundi ang pagbitaw sa tamang oras para mapanatili ang kapayapaan sa isipan. Sa unang pagkakataon, muli akong nakangiti sa nakaraan ng hindi nabibigatan. 6 na buwan na ang nakalipas mula nang opisyal kaming nagkahiwalay. Mas lalong naging payapa ang buhay ko. Ang kumpanya namin ay maraming natapos na proyekto, sunod-sunod ang mga business trips. Halos wala na akong oras na isipin ang nakaraan. Tuwing gigising ako, magaan ang pakiramdam ko. Dahil wala nang magtatanong, wala nang magpapahirap sa akin, at wala nang pamilya na palaging pinipilit akong maging perpekto at palaging sinusubukang pasiyahin ang mga taong hindi naman ako tinuturing na kapamilya. May isa akong hindi malilimutang sinabi ni Papa. Huwag mong hayaang kainin ka ng sistema para hindi ka maging hambog. At huwag mong hayaan ang galit na magpabagsak at magpait sa puso mo. Kaya nga, kahit nung tapos na ang lahat, hindi ko na kailanman binalikan ang lumang kwentong ito sa kahit sino mang empleyado ko. Hindi rin ako humiling na pahirapan pa ang pamilya ng dating asawa ko. Kung ano man ang kinasadlakan nila, iyon ang pinili nilang buhay. Isang umaga ng weekend, kasama ang aking mga magulang sa isang ribbon-cutting ceremony ng isang vocational training center na pinondohan ng aming kumpanya. Isa itong programa na pinaglaanan ko ng maraming oras at pag-asa. Gusto kong makatulong sa mga taong gustong magkaroon ng trabaho, makapag-aral, at mag-umpisa ulit. Pagkatapos kong magsalita sa entablado, nagpunta ako sa exhibit area. Sakto naman, may nakita akong isang pamilyar na tao, ang dati kong asawa. Naka-uniform siya bilang isang construction worker ng kumpanya at bitbit ang kanyang hard hat. Nakita rin niya ako. Ilang hakbang lang ang pagitan namin. Wala na yung tensyon gaya noon sa mansyon. Isang payapang pagtatagpo na lang ng 2 taong nagkasama noong araw. Una siyang lumapit. Kumusta ka? Tumango ako. Okay lang. Ikaw ba? Tiningnan niya ang mga kamay niya na nasunog na sa araw. Okay lang din. Naging site manager ako dito. Mahirap siya pero marami akong natutunan. Ngumiti ako. Mabuti iyan. Tiningnan niya ako. Dati, inisip ko na ang posisyon ko ang magdidikta sa halaga ko. Nang mawala ang lahat sa akin, na-realize ko na ang pinaka-importante pala ay kung paano mo tratuhin ang mga nasa paligid mo.
Hindi ako nagsalita. Nagpatuloy siya. Lumipat na kami ni Mama malapit sa probinsya niya. Nag-open siya ng isang maliit na sari-sari store. Hindi ganoon kalaki ang kita, pero sabi niya, mas payapa raw. Bukang bibig ka pa rin niya. Gusto daw niya sana na kung may pagkakataon, gusto niyang makapag-sorry sa'yo ulit ng personal. Mahinahon kong sinabi, tapos na iyon. Ang importante, tahimik na kayong namumuhay ngayon. Tumango siya. Alam kong hindi ako umaasa na mapatawad mo ako. Gusto ko lang sabihin sa'yo na tuluyan nang nagbago si Mama. Sakto namang may nagsalita sa likuran ko. Anak, paglingon ko, naroon si Papa. Katabi niya ang mama ko. Ngumiti sila sa akin. Ang dati kong asawa ay yumuko para batiin sila. Ganoon din sina Papa at Mama. Pagkatapos ng saglit na kwentuhan, nagpaalam na siya para bumalik sa trabaho. Bago siya umalis, lumingon siya. Salamat sa lahat. Hindi dahil sa mga ginawa mo para sa akin, kundi dahil tinuruan mo ako ng pinakamalaking aral sa buhay. Tumango lang ako. Sana ay maging maganda ang buhay niyo. Ngumiti siya, saka naglakad palayo. Tiningnan ko lang siya. Wala na akong nararamdamang galit o pagsisisi. Lahat ng tao ay nagkakamali. May iba na gustong magbago at may iba na nananatili sa nakaraan. Maswerte tayo na pumili tayo sa tamang landas. Pag-uwi, hinawakan ni Mama ang kamay ko sa biyahe. Nagsisisi ka ba sa pagpapakasal mo noon? Tumingin ako sa labas ng bintana habang pinagmamasdan ang mga puno. Nag-isip muna ako bago sumagot. Kung sasabihin ko na hindi, baka hindi totoo. Pero kung hindi ko naranasan ang mga panahon na iyon, hindi ko malalaman ang kahulugan at halaga ng pagrespeto sa isa't isa. Hindi ko rin sana nalaman kung gaano ako katapang kaysa sa inaakala ko. Ngumiti si Papa. Iyan ang pinaka-importante. Hindi ang kung anong nawala sa'yo, kundi kung anong natutunan mo. Nang gabing iyon, umuwi ako sa bahay ni na Papa. Simple lang ang hapunan namin. Narinig ko ang tawanan galing kusina. Isang pakiramdam ng kapayapaan na matagal-tagal ko ring hindi naramdaman. Matapos kumain, naglakad-lakad ako sa garden. Namumukadkad na ang mga bulaklak sa harap ng aming bahay. Bigla pa akong naalala yung babae ng 8 taon na nakalipas. Ang babae na akala niya kapag nag-effort at nagsakripisyo ng maraming beses, may pagmamahal siyang makukuha. Kung makikita ko lang ang babaeng iyon, sasabihin ko lang ito. Huwag mong sayangin ang sarili mo, para lang mahalin ka ng iba. Dahil kung totoong nagmamahal sila, hindi ka nila hihingan na talikuran ng dignidad mo. Tumingala ako sa kalangitan sa gabi. Hinayaang liparin ng hangin ang lahat ng sakit, at bumuo ng isang bagong yugto. Ngumiti ako patungo sa bahay na may ilaw kung saan may mga taong nagmamahal sa akin ng buong buo. At ngayong alam ko na, ang magiging hinaharap ko ay lilikha ng tunay na pagmamahal, respeto, at mga tamang desisyon. Ang nakaraan ay magsisilbing aral habang buhay. Ngunit ang buhay, madalas, ay magbibigay ng isa pang pagkakataon na tumayo sa mas mabuting buhay. Makalipas ang 1 taon, maaliwalas ang sikat ng araw sa umaga. Katatapos lang ng isang meeting nang pumasok ang sekretarya. Ma'am, may gusto daw pong kumausap sa inyo. Sino iyon? Sabi ko. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Gusto lang raw po niyang makipag-usap ng 5 minuto. Tumango ako. Papasukin mo siya. Makalipas ang ilang minuto, bumukas ang pinto. Ang taong pumasok ay walang iba kundi ang dating biyenan ko. Kung nakita ko siya 1 taon na ang nakakaraan, marahil hindi ko na siya makikilala. Simpleng damit lang, may mga puting buhok na rin, at wala na ang kinis sa kanyang mukha o ang kanyang dating pagmamayabang. Nakatayo lang siya sa harap ng pinto, halatang kinakabahan at nahihiya. Matagal-tagal siyang nanahimik bago nagsalita. Kumusta ka, anak? Tumayo ako at pinaupo siya. Tumango siya. Salamat. Biglang natahimik ang paligid sa opisina. Kakaibang katahimikan ito. Walang tensyon, walang galit. 1-2 tao na naging iisang pamilya, pero pumunta na sa magkaibang direksyon. Nagtimpla ako ng kape at ibinigay sa kanya. Tiningnan niya iyon ng napakatagal. Dati-rati ay palagi ka ring nagtitimpla ng ganito. Hindi man lang kita nasabihan ng salamat. Ngumiti ako. Dati-rati rin, hindi ganito kasarap ang timpla ko. Umiling siya. Hindi ko lang talaga sinubukang tanggapin iyon. Sa puntong iyon, namula ang kanyang mga mata. Sa buong 1 taon, tuwing magbubukas ako ng sari-sari store, naiisip kita. Naiisip ko yung mga oras na gumigising ka pa ng maaga para makapaghanda ng agahan natin. Yung mga araw na nauulanan ka makapunta lang ng palengke. Ang akala ko,
Obligasyon iyon ng manugang. Doon ko naintindihan, wala palang taong may obligasyong gawin ang lahat ng iyon. Tahimik akong nakikinig. Kumuha siya sa bag ng isang maliit na wooden box na may lamang isang hikaw na perlas. Ito ang pinaka-iniingatan ng lola ng mama ko. Naisip ko na kapag lumaki ang manugang ko, ibibigay ko sana ito sa kanya. Ngayon, ibibigay ko ito sa'yo. Dahan-dahan kong sinara ang kahon at ibinalik sa kanya. Pasensya na po, hindi ko ito pwedeng tanggapin. Gulat siyang napatingin. Bakit? Ngumiti ako. Hindi dahil sa nagtatanim pa rin ako ng galit, kundi dahil mas nararapat po iyan na nasa inyo. Mas makabuluhan po iyon. Yumuko siya. Nakita kong pumatak ang isang luha niya. Naiintindihan ko. Mabait ka pa rin talaga katulad noon. Kaya lang, ngayon ko lang talaga napansin. Sakto namang nagring ang cellphone niya. Tumatawag ang anak niya. Sumagot siya ng kaunti at ngumiti. Nagtatanong na kung tapos na daw ako. Naghihintay daw siya sa baba. Nagulat ako ng kaunti. Nandito rin po siya? Tumango ang biyenan ko. Sabi niya, kung ayaw mo siyang makita, hindi daw siya papasok. Napaisip ako ng saglit. Papasukin niyo siya. Ilang minuto ang lumipas. Pumasok ang dati kong asawa. Mas maganda ang kalusugan niya kaysa noong huli kaming nagkita. Maitim siya pero kalmado ang tingin. Tumango siya. Hello? Tumango ako. Hello? Tumingin siya sa buong kwarto. Dati, ang akala ko ay ang yaman, ang kotse, at ang magandang posisyon ay sapat na. Pero araw-araw ay pumasok ako sa trabaho, tapos kakaing pagka-uwi ko sa bahay, nakasama ko ang nanay ko. Sapat na pala. Nakita kong talagang nagbago na siya. Kumuha siya ng isang sobre at iniabot sa akin. Ito yung pinakahuling pera na hiniram ko sa'yo pang-invest. Binabalik ko na lahat iyan ngayon. Binuksan ko iyon. Hindi lang pera, may sulat din. Sabi niya, basahin mo na lang mamaya kung pwede. Tumango ako. Salamat. Tumayo siya. Aalis na kami ng mama ko. Gusto ko lang kaming pumunta ngayon at sabihing salamat dahil hindi mo ginamit ang yaman mo para sirain kaming dalawa. Tumango ako habang nagsasalita siya. Tao lang tayo at nagkakamali. Ang magbago ng paunti-unti ay isa sa pinakamagandang katangian natin. Matapos silang umalis, binuksan ko ang sulat na kasama sa sobre, ang sulat kamay mula noong 8 taon. Salamat sa totoong pagmamahal na ibinigay mo para sa akin. Patawad dahil huli na nung ma-realize ko ang lahat. Naway maging napakaganda ng hinaharap mo. Isinara ko ang sulat. Inipit ko iyon sa ilalim ng desk drawer ko. Hindi para umasa na maibalik ang dati, kundi para lang maipaalala sa sarili ko na ang pagpapatawad ay hindi nakakapagpawala ng nakaraan, ngunit nagbibigay daan iyon para makapaglakad ng maayos para sa kinabukasan. Nang magtakip silim na at tinitigan ko ang mga naglalakihang gusali at ang mga tao, nagpapatuloy lang ang buhay. May mga taong dadating at may mga taong pupunta para bigyan tayo ng panibagong aral. Kahit anuman ang mangyari, nagpapasalamat ako ng buong buo. Dahil noong sinaktan nila ako noon, doon ko lang din nakita kung paano ko pahalagahan ang sarili ko. At iyon ang pinakamahalagang regaling maibibigay ko para sa sarili ko. Maraming salamat po sa lahat ng nanood at naglaan ng inyong oras upang tapusin ang kwento natin ngayong araw. Kung naging makabuluhan at nagbigay ng aral sa inyo ang episode na ito, hinihikayat po namin kayong mag-subscribe sa channel, i-like, at i-share upang suportahan ang ating kwentuhan. At mas makapagbigay pa tayo ng mga araw-araw na kwentong kapupulutan ng aral. Pagpalain nawa po tayong lahat. Maraming salamat at hanggang sa muli.